Lupic, they just strengthened their early game to mid game power. With the TLPH having a Tri-Marksman setup, mas malakas yung mid to late game nila considering na yung change pa sa gold income ng mga heroes ngayon. Pagdating ng 8 minutes, magiging 8 gold na yung passive na nakukuha mo. So, doon pa lang aangat yung power spike ng Team Liquid, thus giving the idea na kailangan lang nilang i-survive yung early game. Kaya sa pagmata ng Onyx PH, para madepensahan ang kanilang M-Series title, pwedeng ito ang stepping stone nila doon. Meanwhile, for Team Liquid, pwedeng ito rin naman ang simula para maabot nila yung Golden Crown. Pero ibang klase yung agresibo na nakikita natin dito sa dalawang teams. It's a new chapter all over again. Dahil nga ito yung first time natin makikita sa MPL yung broken wall. So, malaking factor dito yung magiging rotation later on ng ating mga roam na nagre-reflect nga heavily dito sa ginagawa nila Brusco. Medyo significant yung nabay na time ni Daddy JP dun sa hook na yon. Hook and flicker, by the way, kay King Kong. Either way, kung yung purple buff yung nakuha niya o si King Kong, that's a significant amount of time bought para mabigyan pa ng oras yung TLPH na makasurvive dun sa early game. Kasi if mapapaaga nila yung items ng isang Lancelot and you would give a lot doon sa isang Lancelot being the carry sa early game ng Onyx Philippines, mahirapan silang sumabay doon sa early game and sa snowball potential. Now for Team Liquid Philippines, they're doing a great time just to mitigate yung mga ganong bagay. It's just that for Onyx, sila yung nahihirapan actually. So ang sinasabi mo dito, Joshi Cakes, kung makapag-snowball agad si King Kong, kung mapaaga talaga ng Onyx dito yung mga items na kailangan nila, sila yung lalamang sa early game. Definitely. Diba? Kasi nga considering na maraming kailangan na patabain in nurture dito ang TLPH because of this triple marksman setup. Ayun nga eh. Unusual siya. Although nakita naman natin to last MSC wildcards, if I remember correctly. Pero way para mapagana to is of course get those numbers running. Lalong-lalo na ngayon, nandyan na yung Turtle. Clearly, mas may advantage ang Onyx versus Sanford. Apat agad ang sasalubong. Karapat dapat mapagkaksak dito ni Sanford. Papipigilan, traction pulse para kay Sanji. Mukhang i-reset nga ba ito ng Onyx? Pero hindi. Tutuloy pa rin sila. Magandang vantage point para kay Carl TZ na ngayon papakawalan ng mga pana. Brusco onto the back. Shoving him away. Nandiyan naman yung shocker. Pero matatanggal pa rin siya ni Superface sa the first blood. Even the first third para sa Onyx. At hindi pa tapos ang lahat. Dahil magbabagsakan din dito si JP pati si Sanji. Ito yung sinasabi nating early snowball and early advantage ng Super Fam. Hindi talaga option for Team Liquid Philippines na lumaban doon sa mga turtle engagements. And there goes Sanford down para sa Team Liquid Philippines. And we've talked about this a while ago na mahirap talaga yung magiging early game ng Team Liquid Philippines considering na pinababa pa yung gold income mula doon sa mga minions. Tingnan natin kung kaya nga ba ni Oheb ma-survive yung 1v1 niya against Kelra, knowing this too, matagal na rin naman na yung rivalry nito sa gold lane. Diba? Iba pa yung mga kakampi nila, nandyan na yung rivalry ng dalawang to. But if we're gonna look at it, si Brusco, since nakakalid siya dito and naka-broken walls tayo, ang daming espasyo para sa kanya na gumala at mag-roam around dito sa mapa. Tama, kaya naman nakikita talaga natin, Intel is everything para sa Onyx PH. Napipigilin to yung mga sudden surprises para sa TLPH. Pwede ngayong gawin ng TLPH is lagi nang umikot kay Oheb. Gamitin nila yung Flicker Bloody Hunt mula kay JP. And that's the only way. Kasi if makikipaglaban lang ng 1v1, itong si Oheb, madali lang iwasan if you're the Lunox, if you're Kelra. Isang order of brilliance lang. Pag lumipad yung 1-1, okay na yon. Tapos doon papasok yung dalaw na mula sa Onyx Philippines. So parang sinasabi mo dito, yung mayaman na 1-1, yung mayaman na si Oheb, payamanin pa nila. Tama. Pagahin pa nila yung paghayaman dito ni Oheb. Kasi sa taas, ito nga, nakikita natin na 1v1. Okay, na-force out naman ng flicker dito para kay Kelra. There's going to be the jump for Brusco. But still, as you mentioned, kailangan maging wary talaga siya. Isa siya sa pinaka-viable target. Pero medyo magkakaroon din ng targeting dito sa jungle side natin. Pero awat dahil magre-respond na rin ang pangalawang pagong sa laban na ito. Turtle is up para sa dalawang teams natin na nakikita naman natin yung fast rotation ng Onyx. Ayan, si Sanford na naman na pinupuruan. Ayaw niya nga, pero wala siyang magagawa dahil nandiyan na nga lang din ang pag-grab-grab ni Kirk. Nagamit agad
ng Bloody Hunt nakapag-flicker out pa si Brusco. So marami-rami resources ang matatanggal sa TLPH. Pero patikim pa lamang yun kasi nandito pa rin yung turtle na masesecure na ng Onyx PH. Hindi nakakuha ng trade ang Team Liquid. Alam mo, ang win condition ng Team Liquid Philippines kapag may mga objective team fight, pumick off muna ng isa. And that would start doon sa hook ni JP. Maganda sana yung hook niya against kay Brusco. But then again, may flicker pa na pwedeng gastusin para makatakas. And hindi lang yun, sinalo ni Kirk yung turret aggro. Ang hirap Bago makaalis si Brusco. Grabe yung pambubrusco nga na ginagawa dito ng Onyx PH. Literal na nagpapakita sila since ang daming bukas na area, ang daming daanan, ginagawa na lamang talaga nilang daanan yon para maabot at makita ang Team Liquid PH. And literal na nahihirapan ngayon ang Cavalry. Okay, maabot nila doon si Carl TZ. This is a go time! Sabay sa kagat yung Mother Shocker para dito kay Carl TZ. That's a great way to start off a round pero hindi pa yata awat na! no, go! Kukonekta pa yung Taksha Bomber Storm B para dito kay Sanji. Nandiyan nag-grab. Kirk, lahat pwede niya ginamit para lang makatakas. Pero Si Sanford still following Kelra close behind. Gagamitin ng grass para makapagtago sa salubong. Oh, With a broken no! walls! What a bypass para sa Cavalry! At ngayon, makakabawi sila ng paunti-unti pero hindi pa yata tapos. Hindi pa nga yata tapos kasi maghahabol pa Oy, dito oy, ng oy, Super go! Fam. With the Mukhang kabayan si JP sa kasalanan niya. Pero hindi pa yata oras! Hindi mapapagsak dito si Daddy Uy, JP. pa rin! And instead, makakasurvive doon ang TLPH. Ang masasabi ko lang na dagdagan na naman ang kasalanan ni Daddy JP. Hook para mapatay si Kelra. Hindi lang yon. First item, Winter Crown para kay JP. Alam niya na yung value ng hooks ay maganda, pero kailangan tumama yun. So, para ma-compensate yung pagiging accuracy dependent ng isang Franco, nag-first build Winter Crown para magamit nila yung Bloody Hunt plus the Winter Crown at mapag-scale nila ng mabilis yung tatlong marksman na meron sila. Striktong patnubay na magulang at mga kasquad ang kailangan. Pero Uy. you're definitely right. Ito talaga yung kinukall for na Uy, sitwasyon, pero yung flicker hook ay hindi tatama. Pero Kaya si Kirk- ngayon ay maaaring maging go para sa Onyx PH. Nakasama na rin si Kelra, pero may namumong tensyon. Liko muna tayo sa panghuling pagong ng laban na ito. Ako na yung kinakabahan kung ano bang mangyayari dito sa laban eh. Di ba? Hindi tayo magugulat kung meron bigla-biglang mag-flicker kasi gusto nilang makalamang sa positioning na ngayon ay sinesecure na ng Onyx PH ang turtle at wala nang magagawa ang Team Liquid. Si Sanford, siya yung pinahihirapan dito ng Onyx pero alam ng TLPH. Oy, ginamit! Oy, lumalibag ka dito ang Onyx PH. That was a very aggressive technique na pinush through ng Onyx at ngayon conceal para umalis. Pero quick pick off kay Sanji agad. The good thing for Team Liquid Philippines, di man nila nakuha yung turtle, nakuha nila yung turret down top and doon sa top lane. Dalawang turrets yun kapalit ng buhay ni Sanji plus the turtle. Ito yung magandang adjustment na ginawa ng Team Liquid Philippines considering na doon sa unang turtle fights, alam nilang hindi sila makakapalag at all sa members ng Onyx Philippines. Now, Sanford, siya ang inahabol ng Onyx Philippines. Kailangan niya rin i-survive yung mga ganitong klaseng gang kasi every time na nabubuhay siya sa mga 3-man or 4-man gang na ginagawa ng Onyx Philippines, it's enough time and space para doon sa tatlong marksman. At tila ba alam na talaga dito ng TLPH. And also, para sa Onyx, at nakikita naman natin ang Infinix Handcam brought to us by the Infinix GT30. Experience of victory for every madlang gamer. Kita-kita natin si Prince no ganyan pala gumamit ng Zushin. Ayan madlang people. Kung Oo. mahinahon lang dapat mag-Jushin. Kalmado lang dapat. Hindi umaabante agad, lalo pag naka-broken walls. Tsaka hindi iniikot-ikot yung yung lantern. tama. Oo. For short, maging ako. Kasi ganun ako eh. Iniikot ko lahat. Maraming salamat sa advice na hindi gagayahin ng ating mga manonood. Pero dun sa sinabi mo kanina, Zoshi Cakes, parang alam ng TLPH na lugit talaga sila Yes. sa early game. So naghanap na lang sila Oh ng my trades, God. pero hanap na naman ng aksyon. What a layer here para sa TLPH. Patatig naman nila si Kirk. Kaso ngayon ito magiging counterplay para sa Onyx PH. Siya hindi magiging sapat. Sanji with a continuous damage and shooting that double kill. Wala na talaga nagawa. That's a bloody hand. Tapos tatlong marksman na bumapalo sa'yo. Even Brusco, kahit magdasal siya't lumuhod, tatlong marksman pa rin yung bumapalo sa kanya. Yeah, he's at the mercy ngayon ng triple marksman ng TLPH. Sobrang sakit na nga sa ulo kapag dalawa yung marksman ng kalaban nyo. Alam kong nafe-feel nyo rin to kapag sa mga rank games, pero what more kapag tatlo
Tatlong marksmen ang kinakaharap dito ng Onyx PH. And right now, kailangan din nilang maging maingat kasi Oo. once they go in at makita sila ni Daddy JP, literal na hindi na sila makakatakas pa. Tama. Oh, Four may horsemen. marksman! It's a triple marksman para dito sa TLPH. Lipat! Kukonekta pa na yung crossbow. Tatatang na magagaling dito kaya ay magkukonekta. Lilipat ng target onto Brusco. Double kill na naman para kay Sanji. Ma-ensure nga na ba nila? Ahabol, Sana Liverpool. naman ang kalimatatanggal. Mapapa-flicker out din doon ng ibang mga members ng Onyx. It's going to be a free lord para sa TLPH. This is what we've been talking about. Ang win condition ng Team Liquid Philippines prior to the objective ay kumuha ng pick-off. And that two heroes, that's Kirk and Brusco, by the way, yung sustained heroes ng Onyx Philippines, tinutunaw na ng mabilis ng TLPH. Sobrang jackpot kapag nakahook si Daddy JP, tas katabi niya si Oheb, madali na lang mag-proc ng crossbow of tank. Kitang-kita natin eh, though nakapag-flicker kanina, itong si Kirk, hindi na siya nabuhay kasi ang daming ang damage dealers mula dito sa TLPH. And if we're Yep. gonna look at the Infinix in-game equipments, nakikita natin dito na parang hindi naman nahihirapan. I-divide yung mga resources for Yep. TLPH. Nung una, oo. Kasi nga, nadadalawan sila. Pero they only took Sakit. a few minutes JP, para ah. makahabol. Pero sa ngayon si JP, medyo delikado ang Onyx. Wala namang tatama ng hook, wala mahahatak. And hindi lang yun eh. We have to give it to Sanford for the side of TLPH. Ayun Bukod sa ginagawa ni JP na magandang hooks plus bloody hand, yung pagsasone ni Sanford, hindi umaabot yung mga damage dealers ng Onyx Philippines. Yep. Nakukuha niya yung aggro, siya yung tinatarget, but King Kong, Oh, they're making the most out of it. As you mentioned, sa Sanford din kasi yung susi kung bakit nakakababad na ng atake yung 3 marksmen, di Yes. 4 horsemen eh. Yung 3 marksmen ng TLPH and now it's up to Onyx PH to somehow turn it over again into their favor kasi sa ngayon, hirap na naman sila makaabante sa mapa nila. Nakikita nga natin nahihirapan ngayon ng Super Fam pero when it comes to KDA, especially for King Kong, maganda pa rin naman yung nakikita natin galawan dito sa kanya. Sadyang hindi niya mapasok ang lineup ng TLPH. Hindi niya magawa yung Sigma moves kasi merong Daddy JP na threat. and most of the gold lead na meron ng TLPH ay na kay Carl at na kay Oheb. Around 900 for Oheb, around 600 for Carl TZ, and that was enough Wow. para sa side ng TLPH para kunin yung mga items na kailangan nila. And also Sanji, siya yung siya yung pangatlong layer ng problema. Kasi kung iisipin mo for Onyx Philippines, masakit na yung 1-1. Kailangan natin pigilan. Masakit din si Carl TZ, yung YSS. Tapos, hindi na napapansin, may Sanji pa na masakit. By the way, naka-Sky Piercer yan. Diba? And yun pa yung kailangan nilang abatan. Right now, for Onyx Philippines, ang win Lilikod. condition is get 1 kill at a Uy, time. nakita! Oh, nandun yung vision. Nakita nila na may pasugod. So ngayon, for Onyx, ay tila ba nagulo agad yung formation. Sana na maganda pang lilikod sa TLPH. Men, kung merong Mango Graham na layers na masarap sa liquid, ito ang masakit na layers. Nag-antay ako kung anong magiging tawag sa layer. Okay. Wala. Masakit. Masakit. Wala pa. Okay, wala pa. Mamaya, gagawa natin yan. Kasi nga naman, yung layer ng damage for TLPH, parang ito yung tanong ng mga karamihan eh. Saan manggagaling yung damage? Ang sagot ng TLPH, yes. Ilang marksmen po? Yes. May tatlo yung pinanggagalingan, and answering just one is not enough! At ngayon, papasok na rin si Brusco. Nandiyan yung Sa bunot? carpet. Grab. Kaso nga lang si Ohe, makakawala pa ba? Oh my Oh, God! naman ang sagot! It's going to be unstoppable para kay Sanji. Tuloy-tuloy ang kalangupit sa laban sa Onyx. Brilliance out para kay Kelra. In an instant, King Kong para kay JP ang naging palitan. At diretso Lord ang TLPH. 1-for-1 lamang yon pero dahil walang retribution holder dito ang Onyx, mabilisang lumayo ang Liquid at kinuha na yung Lord. Sobrang crucial ng bloody hand targeting. Si King Kong pa yung kinagat right after the dash. Napakalayo niya kay Daddy JP. Dumash na ng isa, nakagat ni JP, hindi na nakadash pa ulit. It could have been Oheb dying for TLPH. Pero dahil nakagat, dahil inabot ka ni Daddy JP, it is enough for Team Liquid Philippines to get that Lord, and it's marching down top lane para sa Cavalry. Feeling ko sa laro na to, feeling ko sa Golden Rivalry na to, madaming madadagdag sa listahan ng kasalanan ni JP. Marami. Kahit itali mo siya,
Kahit hawakan ng tatlong tao, pag nakawala yung bibig, kakagat talaga siya eh. Palaban. Alam mo yung Dito, parang- DLPH. Nanggigigil sa pag di nakakagawa ng kasalanan. Yun na yung trip ni Daddy JP ngayon. At ito, hindi na to basta trip lang. It's smooth 3 para sa Team Liquid. Traction pulse, hindi masyado tatama sa mga members ng Onyx. Crimson Beacon. Andiyan pa rin naman ang Crimson Beacon. Chase na nga ba ito Habol para sila. sa Onyx? Scoot din sa Kinagat! Gatman. At nandiyan na naman yung kagat para kay JP. Martati na broke up na naman si Kiko. Makakawala with a Torn Rose. Double kill as si Shwell is ensured. Kaso nga lang, nakakawala dito. Baby Giselle. Nakalipad pa with a crossbow down. 2 members down para sa side ng Onyx. At ngayon, for TLPH, they'll take that as a win. Nice defense pa rin para sa Onyx PH, especially for King Kong. Nakakuha pa siya ng 2 kills doon. Maganda na yung idea ng Onyx Philippines na unahin nga natin yung pinaka-root cause ng problema. Si Daddy JP, tanggalin na yun agad. And yes, successful naman sila doon. Pero tinamaan Oh, si naku, King naku. Kong ng Mountain Soccer. Okay, medyo Pwede sa na-force bunutan. agad doon yung Brilliance. Sumasama si Kirk. Naku Hindi po, yata naku yan po. yung kakampi mo. Mabibigyan naman tanda na by Big X2. He's down. 2 members down to defend for their base. Pero mabubuhay na rin naman dito sila Super Friends and even Kiko! Mosco na ngayon ay mangyayari. Oh my God! Easy. It's going to be a double kill para shutdown para kay King Kong. The Sigma Junglers in. Ngayon na abante, hindi yata tatantan dito sila Oheb. Makukumpleto ang stacks. Grabe si Oheb. Kaso napilitan na mag-brilliance out para hindi makaabante. Pero abante pala doon si Jamie. And a bloody hand! Double kill para kay Sanji. Prosco is the only man left, but not for long. Kasi masisimot sila dito ng cavalry. At mukhang ito na ang katapusan sa Game 1. Ipapakita ng Liquid Triple Marksman. Rera